Hello guys! Welcome back to my channel. This is your Ate Jessica, nagbabalik para sa usapang negosyo at buhay negosyo. So for today's video, nakita nyo naman sa title, ang pag-uusapan natin is yung tatlong bagay na dapat meron ka bago mag-umpisa ng negosyo. So ano nga bang reason bakit ko naisip na i-share tong mga bagay na to sa inyo? Besides sa marami akong mga kakilala na nagtatanong kung paano ko nag-umpisang magnegosyo, syempre gusto ko rin i-share yung natutunan ko nung time na nagnegosyo ako hanggang ngayon. Disclaimer lang ha guys, lahat ng mga sasabihin ko dito is based sa experience ko. It worked for me, maybe mag-work din sa inyo. So, start na natin. So, ano nga ba yung mga bagay na dapat meron ka or dapat alam mo bago ka mag-start ng business? Number 1, mas maganda bago ka mag-umpisa ng negosyo, meron kang tamang mindset. Para sa akin, napaka-importante na meron kang tamang mindset. Kasi, doon magsisimula yung idea or yung kung ano man yung gusto mong negosyo. Napaka-importante na gusto mo kung ano yung gagawin mo. Kasi at the end of the day, kapag napagod ka, itulog mo lang tapos konting pahinga, kinabukasan, go ka na naman. Hindi ka tulad kapag nag-umpisa ka ng negosyo or nakaisip ka ng product na ibebenta, pero hindi naman talaga yung passion mo or dahil nadala ka lang kasi yun yung uso. Once na napagod ka, I'm sure madali kang mag-give up. Hindi ka tulad kapag gusto mo talagang ginagawa mo, plus motivated ka pa, talagang hindi ka titigil kahit na anong mangyari. I-share ko lang ha, tulad sa case ko, syempre dahil babae ako, tapos ang napili kong line of work or line of business is about sa mga kahoy, sa mga wood. So dahil babae ako, may mga times na napapagod din ako. Aminin na natin, yung lakas ng babae tsaka lalaki, magkaiba. Dahil gusto ko naman yung ginagawa ko, kahit nagaano pa yan kahirap, talagang pursigido ako. Let's say ngayon, napagod ako. Tutulog ko lang, tapos kinabukasan, masaya na naman ako, go na naman ako. Kasi ito talaga yung gusto ko. Ito yung gusto kong gawin. Kaya kahit anong mangyari, itutuloy-tuloy ko. So, I'm sure ganun din kayo. May mga times na magfe-fail kayo, of course, magfe-fail tayo. Pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, I'm sure, kahit anong mangyari, magkiklik kung ano man yung gagawin mo. So, ano itong pangalawang bagay na dapat meron ka? Itong pangalawang bagay na to is pagkakaroon ng kapital. Actually, yung pagkakaroon ng kapital, pwede naman na meron, pwedeng wala. Bakit ko nasabi na pwedeng meron or pwedeng wala? Kasi sa akin based sa experience ko, meron akong kapital, pero nagsimula ako sa halagang 1,200. Bumili lang ako ng kahoy, tapos nilagari ko. Kung ano yung meron kayo sa loob ng bahay, pwede nyong gamitin, pwede nyong gawin, at pwede kayong maging resourceful. Maraming bagay na pwede tayong magamit sa loob ng bahay. Nasa sa inyo lang yan kung paano nyo gagawin at paano nyo hahanapin yung mga bagay na yun. Maraming tao dyan na nakakapag-umpisa ng business na hindi naman nangangailangan ng kapital. Ginagamit lang nila yung tamang utak at yung personality nila. Katulad sa internet, maraming pwedeng gawin online na hindi na kailangan ng malaking kapital. Maraming tao dyan na merong kapital pero hindi makapag-open or hindi makapag-start ng business kasi hindi nga nila alam kung ano yung isa-start nila na business. So, napaka-importante na bago ka magkaroon ng kapital, dapat magkaroon ka muna ng tamang mindset. Kung wala ka namang kapital, be resourceful. Pwede mong gamitin ng skills mo. Skills sa pagsasalita,
Kahit anong skills pa yan, pwede mong gawing kapital para makapag-umpisa ka ng negosyo. Itong kasabihan na to, gasgas na to, pero madalas ko tong sabihin sa mga kakilala ko, kamag-anak ko, sa mga friends ko, at kahit kanino na medyo close sa akin, na kapag gusto mo talaga na gawin ang isang bagay, maraming paraan, as in napakaraming paraan. Pero kung ayaw mo, marami talagang dahilan. Moving forward, para sa ikatlong bagay na dapat meron ka is ang pagkakaroon ng tamang aksyon. So, bakit tamang aksyon? Ano ba to? Kasi, syempre, napaka-importante na magkaroon ka ng tamang mindset. Tapos, next is capital. May it be money or yung skills. Third is kung hindi ka naman gagalaw, kung hindi mo aaksyonan, wala pa ring mangyayari. Hindi ka pa rin makakapag-open ng business kung hindi mo aaksyonan. Ito sabihin ko lang. Tayo mga tao, madalas takot tayong lumabas sa comfort zone natin. Takot tayo sa mga bagay-bagay na mga bago. So, napaka-importante na kahit anong mangyari, kahit anong takot ang nararamdaman mo, balewalain mo. Kasi at the end of the day, kung hindi ka tatalon palabas ng comfort zone mo, hindi ka makakapag-umpisa. Sayang naman, 'di ba? So, dapat lakasan mo yung loob mo. Yun lang yun, na umaksyon. Walang ibang tutulong sa sarili mo kung hindi ikaw. Wala nang iba. Isa pa, ito pa yung natutunan ko. Huwag kang makikinig sa mga tao na hindi naman nila naranasang mag-business. Minsan, akala natin nag-aalala lang sila sa atin or nagki-care sila sa atin, pero hindi natin alam, isa na pala sila sa nagbibigay ng hindrance or nagbibigay ng dahilan para hindi natin matupad yung pangarap natin. Kasi kung hindi sila takot mag-take ng risk, malamang nakapag-umpisa na rin sila ng negosyo nila, 'di ba? Actually, marami pa akong mga naisip na mga bagay na dapat i-consider bago ka mag-start ng business. Pero para sa akin, yun ang pinaka-importante, yung tatlo na yon. Magkaroon ka lang nung tatlo na yon, sa tingin ko, good to go ka na. So guys, hanggang dito na lang ang video na to. I hope may natutunan kayo sa topic na to. And I wish you all the best. God bless. And alam ko na kung kaya ko, mas lalong kaya mo. Yes, I'm talking to you. Kung sino ka man nanonood ngayon, may dahilan ng Diyos kung bakit ka nandito. Anyway, I'll see you guys again on my next video. Thank you for watching.